Ang pangunahing tauhan ng kwento ay si Suzuki, isang karaniwang programmer. Bagamat madalas tawaging hari ng lahat ng propesyon ang programming, hindi madaling makamit ang karangalan at yaman na kaakibat nito. Tulad ng marami, ibinigay ni Suzuki ang kanyang oras sa ganong sistema, hanggang sa umabot sa puntong nagtatrabaho na siya kahit tuwing linggo. Isang bagong kasamahan niya ang bumigay sa matinding pressure at nag-leave, kaya napilitan si Suzuki na kunin ang lahat ng naiwang gawain. Habang busy siya sa trabaho, bigla siyang nilapitan ng isa pang kasamahan upang ihatid ang feedback ng kliyente. Nais ng kliyente na gawing mas madali ang kanilang laro para sa mga nagsisimula pa lamang, kahit na dati hiniling nilang gawin itong sobrang hirap upang makahikayat ng maraming manlalaro. Gusto mang magmura ni Suzuki, pinigilan niya ang sarili at tahimik na nagmungkahi ng solusyon. Pagkatapos gawin ang karakter, bibigyan ng mga manlalaro ng isang kagamitan na kayang suriin ng mapa at 3 bomba para madaling malinis ang paligid. Ngunit ang sinumang makakatapos ng lugar nang hindi ginagamit ang mga ito ay makakatanggap ng isang bihirang karangalan. Nagustuhan ang ideya, kaya agad siyang inutusan ng kanyang kasamahan na ipatupad ang mga pagbabagong iyon. Sa kasamaang palad, abala si Suzuki sa pag-aayos ng isang bug sa mobile game, kaya hiniling niya sa kanyang kasamahan na siya muna ang makipag-usap sa kliyente tungkol sa deadline. Sa oras ng pahinga sa tanghali, bigla niyang narinig ang iyak ng isang maliit na batang babae. Nang mapansin na walang ibang tao sa paligid, nilapitan niya ito at nagtanong. Nawawala pala ang bata, kaya balak ni Suzuki na ihatid ito sa istasyon ng pulis. Ngunit bago pa niya magawa iyon, dumating ang ina ng bata, at labis ang kanyang tuwa na naramdaman, lalo na't hindi siya napagkamalan na masamang tao. Pagbalik sa opisina, muling nagtrabaho si Suzuki sa pag-aayos ng mga bag hanggang sa gabi. Sa oras na iyon, isang kasamahan niya ang umuwi matapos manatili sa kumpanya ng 3 magkakasunod na araw, dahil nasa panganib na siyang iwan ng kanyang asawa. Si Suzuki naman, 29 na taong gulang at wala pa ring kasintahan, ay piniling manatili at ipagpatuloy ang walang humpay na pagtatrabaho para sa ganitong sistema. Lumipas ang 3 araw, nang itim na ang ilalim ng mga mata ni Suzuki dahil sa walang tulog. Nang halos matapos na ang lahat, dumating ang ulat mula sa testing team, may isang masalimuot na bug sa storage system ng laro, isang bug na nagdudulot ng hindi sinasadyang pagkakaroon ng dobleng mga kagamitan at napakahirap ayusin. Habang pinuproblema iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kasamahan, at nais daw ng kliyente na alisin ang storage limit ng isa pang laro. Kahit naiinis, nilunok ni Suzuki ang kanyang galit at ipinagpatuloy ang trabaho. Matapos ang matinding pagsisikap at pagpupuyat ng 30 oras, natapos niya ang trabaho at nagpasya siyang umidlip sandali. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar. Hindi iyon ang Earth, walang signal ang kanyang cellphone, at ang kanyang anyo ay bumalik sa itsura niya noong high school. Habang minamasdan niya ang paligid, napagtanto niyang ang mundong iyon ay tila ang pinagsamang bersyon ng 2 larong kamakailan lamang niyang inayos. Maging ang pangalang Sato ay pamilyar, halos kapareho ng pangalan na madalas niyang ginagamit sa pagsusuri ng mga laro. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ni Suzuki ang napakaraming yabag na papalapit sa kanya. Nang suriin niya ang kanyang mga kasanayan, nalaman niyang maaari niyang gamitin ang meteor shower ng 3 beses at suriin ang mapa ng 1 beses, mga kakayahang nilikha upang tulungan ang mga bagong manlalaro. Pagkatapos gamitin ang mapa, napagtanto ni Suzuki na lahat ng tuldok ay naging pula. Ang ibig sabihin, pawang mga kaaway ang mga ito at mahigit 300, lahat ay nasa level 50, samantalang siya ay level 1 lamang. Dahil sa napakalaking agwat ng lakas, pinili niyang magtago sa halip na lumaban. Gayunpaman, natunton pa rin ng mga kalaban ang kanyang kinaroroonan at patuloy siyang inaatake. Dahil dito, naisip ni Suzuki kung panaginip lang ba talaga ang lahat. Upang makaligtas, nagpasya siyang gamitin ang meteor shower. Ngunit sa una, tila walang nangyari, inakala niyang may bug ang laro, kaya ginamit pa niya ang natitirang 2 pagkakataon, subalit pareho rin ang resulta. Nang tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa, biglang bumagsak mula sa langit ang daan-daang bulalakaw, na isa-isang nagbagsakan at umubos sa mga sundalo. Habang nalalagas ang mga kalaban, mabilis na tumataas ang karanasan ni Suzuki. Nang matapos ang pagulan ng bulalakaw, wasak na wasak ang buong paligid, at iisa lamang ang nakaligtas na sundalo dahil nasa malayo siya sa sentro ng pagsabog. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinagis ng sundalong iyon ang kanyang espada kay Suzuki, tila hinamon siya sa isang patas na laban.
Nabigla si Suzuki dahil wala siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Mabuti na lamang at halos wala nang natitirang lakas ang kalaban matapos tamaan ng meteor shower. Sinamantala ito ni Suzuki, naghagis siya ng buhangin sa mata ng sundalo, dinampot ang espada, at tuluyang tinalo ang kalaban. Matapos ang lahat ng iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla, kahit pa iniisip niyang panaginip lamang ang nangyayari. Sinubukan niyang mag-log out, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kakayahang magpagaling sa sarili, at agad na naglaho ang kanyang mga sugat. Laking gulat niya nang makita na ang kanyang antas ay umabot na sa level 310, lahat ng kanyang stats ay nasa sukdulan na, at maaari na niyang gamitin ang meteor shower anumang oras. Dahil nag-aalala na baka masyadong malakas at magastos sa mana ang kakayahan, sinubukan niya itong muli mula sa malayo. Napagtanto niyang napakalawak at napakalakas ng pinsalang dulot nito. Mabuti na lamang at tumaas din ang kanyang lakas, kaya madali siyang nakaalis sa pagsabog. Napagtanto ni Suzuki na kung patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang ito ng walang kontrol, magiging parang kontrabida siya. Kaya't nagpasya siyang itago ito at gamitin lamang sa mga kritikal na pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinuri niya ang kanyang inventaryo at nakita ang isang sisidlan ng tubig. Nang tikman niya ito, napansin niyang masarap ang lasa at hindi nauubos ang laman. Natuklasan din niyang marami na siyang naipong pera matapos maubos ang mga sundalo. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri, nakita niya ang isang balabal at agad itong sinuot. Pagsapit ng gabi, ginugol ni Suzuki ang oras sa pagpapaunlad ng kanyang mga kasanayan sa labanan, determinado na hindi nang muling malagay sa ganoong kalagayan. Pagsapit ng umaga, naglakbay siya patungo sa isang lugar na nakamarka sa mapa, ang tirahan ng mga sundalo. Tumawid siya ng mga bundok at naglakbay sa napakaraming kagubatan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating niya ang kanyang destinasyon. Nang buksan niya ang mapa upang suriin ang paligid, laking gulat niya nang makita ang mahigit 100 sundalo sa malapit, at sa kanilang likuran ay may isang dragon. Tumalon siya upang mas makita ng maayos ang paligid, ngunit biglang lumipad ang dragon patungo sa kanya at bumangga. Gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit sa kanyang pagbagsak, dahil masyado nang mataas ang kanyang level para mapinsala. Pagkatapos nito, pumulot si Suzuki ng isang bato at buong lakas na hinagis iyon, tumama sa pakpak ng dragon at nag-iwan ng butas. Umatras ang dragon sa matinding sakit, ngunit hindi sinasadya itong nagtungo sa direksyon ng mga sundalong nakita ni Suzuki kanina. Sa pag-aakalang siya ang may kasalanan, agad niya itong hinabol upang makita ang mangyayari. Gaya ng inaasahan, nagtagpo ang dragon at ang mga sundalo, at sama-sama nilang inaatake ang halimaw. Dahil hindi niya naiintindihan ang kanilang wika, pinahusay ni Suzuki ang kanyang kakayahan sa pagsasalin. Dahil dito, naunawaan niyang nagbigay ng mga utos ang pinuno sa lahat ng sundalo. Maayos ang kanilang paraan, ngunit walang epekto ang mga palaso, dahil hindi nila mapinsala ang matigas na kaliskis ng dragon. Nagawa nila itong matamaan ng mahika, ngunit nauwi rin sa wala ang kanilang pagsisikap dahil nanatiling hindi napinsala ang dragon. Kaya tinutusan ng pinuno ang isang babaeng nagngangalang Zenny na pigilan ito gamit ang isa pang uri ng mahika. Sa kasamaang palad, naibalik ang kanyang mahika at siya ay tinangay ng pagsabog. Nang makita iyon, mabilis na tumalon si Suzuki at sinalo siya sa ere na parang isang bayani. Pagmulat ni Zenny sa kanyang mga mata, natakot siya nang makitang nasa mataas silang lugar. Agad namang tumalon si Suzuki patungo sa ligtas na lugar, at ikinagulat ni Zenny ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan. Pagdating sa ligtas na lugar, nagpasalamat si Zenny sa kanyang ginawa. Sa kanyang hitsura, naisip ni Suzuki na kung nagkakilala sila noong nag-aaral pa siya, tiyak na agad siyang mahuhulog sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang sarili bilang si Sato. Magalang namang nagpakilala si Zenny at sinadyang banggitin na siya ay wala pang kasintahan. Habang nag-uusap sila, biglang may palaso na dumaan sa tabi ng mukha ni Sato, at isa sa mga kasamahan ni Zenny ang umatake, matapos siyang mapagkamalang kaaway. Pagkatapos magpaliwanag ni Zenny sa kanyang mga kasamahan, sinabi ni Sato na isa siyang mangangalakal. Gayunpaman, naghinala pa rin ang mga sundalo dahil kakaunti ang dala niyang kagamitan. Kaya sinabi ni Sato na tumakas ang kanyang karwahe matapos matakot sa meteor shower kanina. Hindi pa rin sila naniwala, sapagkat kung totoo iyon, dapat ay tumakbo siya sa kabaligtarang direksyon. Ipinaliwanag ni Sato na papunta siya sa puntod ng isang taong tumulong sa kanyang ama, na inilibing sa tirahan ng mga sundalo.
Sa daan niya raw nasalubong ang meteor shower at nabigo na makahabol sa kanyang karwahe. Gayunpaman, humingi pa rin sila ng mga dokumento, at nagdahilan si Sato, sinabing naiwan ang kanyang mga papeles sa kanyang karwahe. Dahil sa kanyang husay sa pagpapalusot at panghihikayat, tumigil na sila sa pagtatanong at pinayagan siyang magtungo sa lungsod upang magpagawa ng mga bagong dokumento. Sa sandaling iyon, napansin ni Sato ang mga sundalong kumukuha ng mga balat mula sa bangkay ng dragon. Ayon kay Zenny, ang mga baluti at balabal na gawa sa balat nito ay napakatibay at maaaring ipagbili sa napakataas na halaga. Ngunit ang karne ng lumilipad na dragon ay sobrang sama ng lasa, kaya tanging mga mula sa kanlurang mga lupain at mga alipin ang nakakakain nito. Dahil wala na siyang ibang magawa, sinamantala ni Sato ang pagkakataon upang suriin ang populasyon ng lungsod. Mula sa kanyang pagmamasid, nalaman ni Sato na halos 80% ng populasyon ay mga karaniwang mamamayan, habang ang natitirang 20% ay karamihan mga alipin. Hindi rin puro tao ang naroon, mayroon ding isang elf at isang demonyo. Matapos niyang suriin ang paligid, tuluyan nang nakita ni Sato ang lungsod. Nang tanungin siya ni Zenny kung may pakay ba siya sa loob ng lungsod, sinabi niyang maghahanap muna siya ng matitirhan. Pagkarinig nito, ipinakilala siya ng babaeng mandirigma sa lalaking nagngangalang Jed, ang tagapangasiwa ng bahay pahingahan. Pagkapasok nila sa lungsod, nagpaalam si Zenny dahil kailangan niyang magulat, ngunit bago tuluyang umalis, nangako siyang hahanapin si Sato upang mabayaran ang kanyang tulong. Sa sandaling iyon, sinamahan ni Yona si Sato upang ayusin ang kanyang mga bagong dokumento. Para sa hakbang na gagawin, ipinahawak sa kanya ng opisyal ang isang mahiwagang bato. Matapos niyang malakas na banggitin ang kanyang pangalan, nagsimula ang pagsusuri at agad na lumitaw ang status panel ni Sato. Gaya ng inaasahan, nanatili siyang mukhang ordinaryo dahil ipinapakita ng impormasyon na level 1 pa rin siya. Nagulat ang opisyal nang malaman na nasa hustong gulang na si Sato, dahil akala niya'y mas bata pa ito. Nagtaka rin si Sato, hanggang sa ipinaliwanag sa kanya na sa mundong ito, ang edad na 15 ay itinuturing na nasa hustong gulang na. Upang makuha ang permit, isang pilak na barya lamang ang kanyang binayaran, at hindi na siya sinangil ng buwis bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa buhay ni Zenny. Bukod pa rito, binigyan si Sato ng isang selyo na nagsisilbing visa upang makapasok, ngunit nagtatagal lamang ito ng 10 araw. Kung nais niyang manatili ng mas matagal, kinakailangan niyang magbayad para sa pahintulot sa parehong opisina o sa City Hall sa gitna ng lungsod. Kapag nahuli siya ng mga sundalo na natapos na ang visa, magbabayad siya ng isang pilak na barya, at kung hindi siya makakabayad, gagawin siyang alipin. Matapos ihatid ni Yona si Sato sa isang lugar kung saan tanaw na ang karatula ng bahay pahingahan, nagpaalam na rin siya. Habang papunta roon, masayang minamasdan ni Sato ang mga tanawin at kilos sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan siya ng isang dalagang may magandang katawan, hinawakan ang kanyang kamay, at pilit siyang dinadala patungo sa sarili nitong bahay pahingahan, dahil halatang bago pa lamang siya sa lungsod. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri, nalaman ni Sato na 13 taong gulang pa lamang ang babae, isang bagay na ikinagulat niya dahil sa mature nitong hitsura. Nagkataon namang ang bahay pahingahan na pinuntahan nila ay ang mismong inirekomenda ni Yona. Ang may-ari ng bahay pahingahan ay isang babae na ina pala ng dalaga. Sa isip ni Sato, kung mababawasan lamang ito ng 15 hanggang 20 kilo, tiyak na magiging kaakit-akit siya. Matapos ipaliwanag ni Sato kung bakit wala siyang dalang bagahe, siningil lamang siya ng may-ari ng isang malaking barya para sa pananatili, at inalok pa ng libreng ulam kung siya ay kakain dito. Agad pumayag si Sato at nagpa siyang manatili roon ng 10 araw. Tinanong niya kung ano ang maaaring kainin, dahil ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Ngunit dahil tapos na ang oras ng pagkain, iilang cake na lamang ang natira, kaya wala siyang nagawa kundi iyon na lamang ang kainin. Pagkatapos ng ilang sandali, inutusan ng may-ari si Martha na linisin ang silid na ginamit ng mga mangmang na mga ngalakal kaninang umaga. Nagulat si Sato nang tawagin silang mga mangmang, kaya't tinanong niya ang dahilan. Ayon kay Mosa, nang mangyari ang meteor shower, nagpanik ang mga ngalakal at inakala nilang idineklara na ng Demon Lord ang digmaan laban sa mga dragon. Nang marinig ito, labis na nagulat si Sato, hindi niya inakalang may Demon Lord sa mundong ito. Binanggit ng may-ari ng bahay pahingahan na 70 taon na ang lumipas mula nang talunin ng bayani ang Demon Lord, at mula noon ay wala nang balitang muli itong nabuhay. Hindi gaanong nababahala si Mosa sa posibilidad ng pagbabalik nito,
dahil kung sakali mang mangyari iyon, ang unang aatakihin ng Demon Lord ay ang Labyrinth City, isang lugar na malayo sa kanilang kinaroroonan. Habang pinag-uusapan nila ang mga nilalang na iyon, nagtanong si Sato tungkol sa mga dragon. Ipinaliwanag ni Mosa na kadalasang natutulog ang mga dragon at bihira silang magpakita, at ang huling pagkakataong may nakakita sa kanila ay 2 taon na ang nakalipas. Matagal na bago pa isilang si Mosa, isang itim na dragon ang umatake sa lungsod at nagdulot ng matinding pinsala. Muntik nang itanong ni Sato kung may mga namatay, ngunit dumating ang ibang panauhin kaya naputol ang usapan at nagpatuloy na lamang siya sa pagkain ng kanyang cake. Maya-maya, dumating si Martha at nagmungkahi na mas magiging masarap daw ang cake kung hahaluan ng atsara. Dahil wala siyang gagawin, tinanong siya ni Sato kung saan maaaring bumili ng mga kasuotan, at masigla niyang inirekomenda ang ilang tanyag na gumagawa nito. Habang nakikinig si Sato, napansin niyang may oras pa si Martha, kaya kusa nitong inalok na ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod. Habang naglalakad sila, napansin ni Sato ang isang batang babae na malupit na sinasaktan dahil isa siyang alipin, at walang gustong makialam. Hindi na ito natiis ni Sato kaya siya ay namagitan, at inakala ng lalaking naroon na alipin ni Sato ang bata, kaya inutusan siyang itali ito at dalhin sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa kabaligtaran, maingat na pinagdugtong ni Sato ang ilang piraso ng kahoy upang pansamantalang itali ang mga batang alipin nang hindi sila sinasaktan. Namangha ang ibang mga alipin sa kanyang kabaitan at nagpasalamat bago umalis. Nagulat din si Martha, dahil ayon sa kanya, hindi karaniwang tinatanggap ang mga alipin sa lungsod. Ipinaliwanag niya na maraming mga ngaso at magsasaka ang napatay ng mga alipin habang nagbebenta ng kanilang mga produkto. Gayunpaman, iminungkahi ni Sato na maaaring gawa iyon ng mga magnanakaw at tulisan. Pagkatapos nito, ipinasyal ni Martha si Sato sa iba't ibang bahagi ng lungsod, at natuto pa siya ng kaunting kasanayan sa pagtawad sa mga bilihin, habang pinupuntahan ang ibang mga tindahan. Bilang pasasalamat, binilhan ni Sato si Martha ng isang pangtali sa buhok. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakad, huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga maskara na isinusuot tuwing pista ng anihan bilang panalangin para sa kapayapaan. May binibenta rin itong itim na peking buhok na kumakatawan sa bayani, habang ang ibang kulay ay para sa mga kasamahan o prinsesa. Hindi napigilan ni Sato ang sarili at binili niya ang parehong bagay. Habang bumibili, napansin ni Sato ang isang batang alipin na sakay ng karwahe. Sa kabila ng kanyang batang edad na 11 taon, umabot na siya sa antas 10 at nagtataglay ng 2 titulo. Pagbalik ni Sato sa bahay pahingahan, nakilala niya si Yuni, isang batang dalaga na nagtatrabaho roon. Matapos makipagkilala, nagtanong siya kung may malapit na banyo. Ipinaliwanag ni Martha na may pampubliko na banyo sa lungsod, ngunit hindi ito maaaring gamitin ng mga karaniwang tao, at naliligo lang siya sa likod ng bahay pahingahan kung saan may balon. Pagkatapos nito, kinalimutan na muna nila iyon dahil oras na ng hapunan. Pinili ni Sato ang mga pagkaing inirekomenda ni Martha, at bawat isa ay napakasarap. Lubos siyang nasiyahan kaya umorder pa siya ng marami, hindi mapigilan ang kanyang gana sa masarap na pagkain. Pagbalik sa kanyang silid, muling iniisip ni Sato ang lahat ng kanyang naranasan. Matapos niyang pag-isipan ang lahat, napagtanto niyang hindi tugma ang mundong ito sa larong siya mismo ang gumawa. Masyado itong makatotohanan upang ituring na isang panaginip lamang. Bagamat kahawig ito ng isang laro, hindi siya makalabas o makakuha ng mga impormasyon, kaya napilitan siyang magsiyasat ng mag-isa. Sa kasalukuyan, napagpasyahan ni Sato na libutin at tuklasin ang ibang mga lugar sa mundong ito, habang pangalawang layunin lamang ang makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang pinanggalingan. Naniniwala siyang habang mas marami siyang nalalaman, mas makakatulong ito sa kanya bilang isang game developer. Kinabukasan ng umaga, biglang kumatok si Martha at sinabing may naghihintay raw sa ibaba, ang kanyang kasintahan. Nagulat si Sato dahil wala naman siyang naaalalang may nobya siya. Sa kanyang pagbaba, nakita niya si Zenny. Ipinaliwanag nito na wala siyang gagawin sa araw na iyon at nais siyang dalhin sa lungsod. Pagkatapos nito, tinanggap ni Sato ang kanyang alok upang hindi siya malungkot. Pinuntahan nila ang ilang tindahan ng matatamis na tinapay, at si Sato ang nagbayad, dahilan upang mamula si Zenny dahil balak sana niyang suklian ang tulong ni Sato noong nakaraang araw. Para naman kay Sato, likas lamang iyon dahil tinulungan siya ni Zenny sa paglibot sa lungsod. Bukod sa mga iyon, marami pa silang pinuntahang lugar upang tikman ang ibang uri ng pagkaing matatamis.
Isa sa mga pagkaing nakita nila ay ang tinatawag na pritong pakpak ng dragon, na sa katunayan ay pakpak ng paniki. Nang kukunin na sana iyon ni Zenny, may isang batang aksidenteng bumangga sa kanya at nadungisan ang damit na hiniram niya sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, may isang babaeng lumapit at nag-alok na linisin ang mantsa gamit ang mahika. Dahil wala silang ibang pagpipilian, tinanggap nila ang tulong nito. Sa loob ng isang eskinita, ginamit ng babae ang mahika ng tubig upang alisin ang mantsa. Naging malinis ang damit ni Zenny, ngunit nadamay at nabasa rin ang damit ni Sato. Pagkatapos ng ilang sandali, ginamit niya ang mahika ng hangin upang matuyo ang damit, at saka pa lamang muling tumingin si Sato. Paglabas nila ng eskinita, tinanong ni Sato si Zenny kung paano binibigkas ng babae ang mga incantation, at sa kanyang pandinig, tila para itong mga salita. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sato na 3 taon pa lang nag-aaral ng mahika si Zenny. Bagamat tinuruan na siya ng kanyang mga magulang mula pagkabata sa landas ng pagiging salamangkero, sa pamamagitan ng paghikayat sa kanya na magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Masaya si Zenny sa ganitong pagpapalaki at umaasa na balang araw ay makakalipad siya. Nang tanungin niya si Sato kung bakit ito nag-aaral ng mahika, sagot ni Sato na dahil walang banyo ang kanyang tinitirhan, kaya't nais niyang gumamit ng mahika upang hindi na siya maligo sa labas. Sa kauna-unahang pagkakataon na marinig ang ganoong dahilan, napatawa ng malakas si Zenny. Dahil dito, binigyan niya si Sato ng palayaw na payaso, at pinuri rin siya bilang isang ginoo dahil sa paggalang niya sa pangarap niyang lumipad. Matapos ang mahabang paglalakad, huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng pamahid para sa mga sugat. Bumili si Sato ng ilan para sa may-ari ng bahay na kanyang tinitirhan, na labis na tumulong sa kanya. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Zenny kung may nais pa siyang puntahan, at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa mas mataas na lugar. Dinala siya ni Zenny sa ibabaw ng lungsod, kung saan sinulit nila ang malamig na hangin at minamasdan ang tanawin mula sa itaas. Sa oras na iyon, napansin ni Sato ang isang malaking windmill sa malayo. Ipinaliwanag ni Zenny na maaari itong magbigay ng enerhiya kung sakaling salakayin ng mga dragon ang lungsod. Habang papunta sila sa windmill, napagpasyahan muna nilang dumaan sa isang banal na gusali. Sa loob nito, nakita nila ang isang imahe na naglalarawan ng labanan sa pagitan ng isang bayani at ng hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Zenny na kapag nahawakan ng tunay na bayani ang banal na espada, ito ay naglalabas ng liwanag. Dahil sa kanyang pagnanais na malaman, tinanong ni Sato kung magkakaroon din ba ng liwanag ang espada kapag iba ang humawak. Ayon kay Zenny, maaaring may mga pambihirang pangyayari kung kinikilala mismo ng banal na espada ang isang tao. Sa sandaling iyon, dumating ang isang madre na nagngangalang Ona at sinabi na ang kakayahang gumamit ng banal na espada ay hindi palaging isang pagpapala. Ipinaliwanag ni Ona na tanging ang mga bayani na tumugon sa tawag ng Diyosa ang may kakayahang lumaban sa hari ng demonyo. Matapos sabihin iyon, bigla niyang tinanong kung may namamagitan ba kina Zenny at Sato. Dahil dito, labis na nagulat si Zenny at nahihirapan siyang magpaliwanag dahil sa kanyang pagkataranta. Upang mapabilis ang kanilang paglalakbay patungo sa windmill, nagbayad sila ng karwahe. Sa kanilang daan, may isang batong tumama sa gulong at nahulog si Zenny kay Sato. Sa kalaunan, napagtanto nilang sinadya iyon ng kotsero, bilang paraan niya upang mas maging mapalapit ang dalawa. Pagkatapos nito, ipinakita ni Zenny kay Sato ang sistema ng depensa ng lungsod. Ang bawat tore ay may pampasabog na mahika na may napakalakas na puwersa. Gayunpaman, may isang tore na nasira ng isang dragon 2 taon na ang nakalipas. Mabuti na lamang at maliit na dragon iyon kaya hindi malaki ang naging pinsala. Idinagdag pa ni Zenny na 40 taon na ang nakaraan, tuluyang nawasak ang panlabas na pader ng lungsod dahil sa isang itim na dragon. Tinanong ni Sato kung may kinalaman ba ang hari ng demonyo sa insidenteng iyon. Ayon kay Zenny, nakasalalay iyon sa uri ng nilalang, at ang pinaka-nakakatakot ay ang mga hari ng demonyo na gumagamit ng talino upang pamahalaan ang mga tribo ng demonyo, sapagkat tanging mahika at mga mahiwagang kagamitan lamang ang maaaring makapinsala sa kanila. Sa ilang sandali, nakita nila ang isang malaking grupo, na nakikinig sa isang pari na walang tigil sa paninira sa mga sinasabing tauhan ng hari ng demonyo. Ipinahayag ng pari na ang mga demi-human ay mga natitirang miyembro ng mga tribo ng demonyo, at hinikayat niya ang mga tao na hatulan ang mga iyon kapalit ng pagpapala. Hindi ito kinaya ni Zenny kaya agad siyang sumugod upang pigilan ang kawalang katarungan. Sa oras na iyon, gamit ang kakayahan niyang pagsusuri, natuklasan ni Sato na ang mga babaeng demi-human ay hindi alipin ng pari,
kundi pag-aari ng isang lalaking tahimik na nanonood mula sa malayo. Napansin din ni Sato na ang mga kasabwat ng lalaki ay nandoon at palihim na hinihikayat ang mga tao. Habang tinutulungan ang mga babaeng demi-human, isa-isa namang lihim na pinatumba ni Sato ang mga tauhan ng lalaki. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pari mula sa ibang banal na gusali at ipinagtanggol si Zenny, dahilan upang lalong lumala ang alitan ng magkabilang panig. Habang natutuwa ang lalaki sa gulo na kanyang ginawa, biglang lumitaw si Sato sa kanyang harapan. Bago pa niya ito mapansin, sinipa siya ni Sato ng malakas sa tiyan, at dinala niya ang lalaki sa harap ng marami at ibinunyag ang kanyang masamang balak. Nalaman ng lahat na ang lalaki ay nagpapaupa ng mga alipin, at nililinlang ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na banal ang karaniwang mga bato. Habang naghihinala ang mga tao kung siya ay kabilang sa tribo ng demonyo, napatunayang totoo nga iyon. Naalala ni Sato na may naramdaman siyang presensya ng isang nilalang mula sa tribo ng demonyo nang una siyang dumating sa lungsod. Nang tuluyang magpakita ang demonyo, nagsitakbuhan ang mga mamamayan. Gayunpaman, ang tatlong babaeng demi-human ay hindi maaaring gumalaw, dahil kapag kumilos sila ng walang utos ng kanilang amo, sasakal sa kanila ang mga mahiwagang kwintas sa kanilang leeg. Nang mapatay ng demonyo ang kanilang amo, tuluyang nawala ang sumpa sa kanila. Sinamantala ni Sato ang pagkakataon at agad silang pinalaya mula sa pagkakaalipin. Tungkol naman sa demonyo, bigla itong gumamit ng malakas na mahika. Nang pangunahan ni Zenny ang mga sundalo upang tulungan si Sato, hindi sinasadya silang nadamay at nahila sa loob ng salamangka kasama niya. Pagmulat ni Sato, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang lugar kasama ang tatlong babaeng demi-human, habang ang isang demonyong may isang mata ay patuloy na nagsasalita. Ipinagmamalaki ng demonyo na lilikha siya ng mga halimaw upang patayin at wasakin ang grupo ni Sato, at ikinalulugod niya ang takot na mararamdaman nila. Pagkatapos nito, umalis ang demonyo. Ipinakilala ni Sato ang sarili sa tatlong babae, at dahil wala silang pangalan, hiniling nila na siya ang magbigay nito. Pinangalanan niya ang mukhang pusa na babae bilang Tema, ang mukhang aso na babae bilang Pachay, at ang isang babae bilang Liz. Binigyan sila ni Sato ng mga pamunas at tubig para linisin ang sarili, pati na rin ng pamahid para sa kanilang mga sugat. Bagamat nag-atubili ang mga babae noong una, dahil hindi pa sila nakaranas ng ganitong kabutihang loob, tinanggap din nila ang mga ito nang iginiit ni Sato bilang utos. Pagkatapos maglinis, masaya rin nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain. Matapos matiyak na busog na ang mga babae, sinimulan ni Sato na suriin ang kanilang kalagayan. Sa tulong ng kanyang mga kasanayan, agad niyang natunton ang ligtas na daang palabas at kung saan naroroon sina Zenny. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang presensya ng demonyong may isang mata, kaya't nabahala siya sa posibilidad ng mga pananambang. Nang maghanda si Sato na umalis, ipinahayag ng mga babae ang kanilang takot at sinabing handa silang gawin ang lahat para kay Sato. Pinawi ni Sato ang kanilang pangamba at sinabing wala siyang balak na isakripisyo sila, tinitiyak lamang niya ang ligtas na daanan. Pagkatapos nito, ibinigay niya kay Liz ang espada at inutusang lumaban kapag siya ang nagutos. Habang sila ay naglalakad, biglang nakaamoy ng dugo si Pachay. Nang lapitan nila ito, nakita nilang may halimaw na kumakain ng bangkay. Iminungkahi ni Liz na palihim silang maglakad habang kumakain pa ang halimaw, ngunit nagpa siya si Sato na gamitin ang pagkakataon upang magsanay gamit ang kanyang baril. Mabilis niyang naabot sa pinakamataas na antas ang kanyang kasanayan at agad na napatumba ang halimaw. Namangha ang mga babae sa kanyang kagamitan at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Sato na isa itong mahiwagang kagamitan at inutusang itago nila ang lihim na iyon. Ginamit niya ang mga bahagi ng napatay na halimaw upang gumawa ng isang sibat. Nang ibibigay na niya ito kay Liz, napansin niyang hinahanap nito ang core ng halimaw, isang mahalagang bagay. Sa sandaling iyon, ginamit ni Sato ang kanyang baril upang wasakin ang mga tanikala ng mga babae, na ikinagulat ni Tema at Pachay dahil sa malakas na tunog. Humingi siya ng paumanhin at inatasan silang sumunod habang patungo sila sa labasan. Bagamat marami na silang napatay na halimaw, hindi pa rin tumataas ang antas ng mga babae. Dahil dito, may naisip na paraan si Sato. Inutusan niya si Tema na mangolekta ng mga bato, at kapag may nakita silang halimaw, hindi ito pinapatay ni Sato, kundi sinasaktan lamang. Noong sandaling iyon, inutusan niya si Tema na bumato sa kalaban, at si Liz na saksakin ito gamit ang sibat. Kapag nagawa na nila ito, si Sato ang nagbibigay ng huling atake upang tuluyang mapatay ang halimaw. Sa sandaling iyon,
inutusan niya sina Tema at Liz na manatili upang kunin ang core ng halimaw, habang siya at si Pachay ang mauuna upang ulitin ang proseso. Ngunit sa isang pagkakataon, matapos maghagis ng bato, natakot si Pachay at tumakbo palayo. Pagkatapos patayin ni Sato ang halimaw, agad niya itong sinundan pabalik sa kinaroroonan ng iba. Nang mawala na ang takot ni Pachay, agad siyang humingi ng paumanhin kay Sato, ngunit hindi naman siya nagalit sa pagtakas ng dalaga. Ang totoo, nag-alala lamang siya na mapahamak ito kung magpapatuloy sa matinding takot. Pagkatapos ng nangyari, paulit-ulit nilang isinagawa ang parehong estratehiya hanggang sa makamit ni Tema at Pachay ang antas 5, habang umabot naman sa antas 6 si Liz. Napansin ni Sato na lubha nang napagod ang tatlo, kaya inutusan niya silang magpahinga at binigyan ng pagkain upang mabilis na manumbalik ang kanilang lakas. Makaraan ng ilang sandali, hinikayat niya silang magpahinga ng maayos, ngunit tumanggi si Liz. Dahil dito, napilitan si Sato na magsalita ng mariin at inutusang magpahinga ang mga dalaga, habang siya naman ang magbabantay sa paligid. Pagkatapos magpahinga, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at marami pang halimaw ang kanilang natalo. Sa kanilang daan, nakakita sila ng isang bahay at pumasok sila roon upang kumuha ng mga kailangang gamit. Hindi nagtagal, nagawa ng tatlong dalaga na talunin ang isang halimaw nang walang tulong ni Sato. Bilang pagdiriwang, nagsalo-salo sila sa isang masarap na pagkain. Matapos nilang mabusog, sabay-sabay naligo ang tatlong dalaga at pagkatapos ay muling natulog upang ganap na makabawi ng lakas. Sa kanilang muling paglalakbay, bigla silang nakakita ng isang slime na nasa antas 10. Sinubukan ni Sato na talunin ito gamit ang isang apoy, ngunit siya ay nabigo. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Liz na puntiryahin ang core ng slime upang ito ay matalo. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Tema na may kakaiba sa pader sa likod ng slime. Nang siyasatin ito ni Sato, natuklasan niyang may nakatago na lagusan doon. Ngunit matapos niyang suriin ito, biglang lumitaw ang isang lobo na may antas 40 at agad siyang inatake. Mabilis na ginamit ni Sato ang isang bitag sa likod ng pader, dahilan upang mahulog ang halimaw. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, natagpuan nila ang tatlong supot ng gagamba na may mga taong buhay pa sa loob, at inutusan ni Sato ang mga dalaga na iligtas ang mga ito. Ang unang nailigtas ay isang maharlika na nangakong gagantimpalaan si Sato. Ang ikalawa ay isang traidor na alipin, at ang ikatlo ay ang binatang dating pinapagalitan si Pachay. Ayaw ng lalaki na siya ay hawakan ni Pachay at sinabihan pa itong ibigay sa kanya ang kutsilyo. Dahil dito, inutusan ni Sato si Pachay na umatras at sinabing huwag na lamang pansinin ang lalaki. Naiinis sa patuloy na pagsigaw ng lalaki, nagbanta ang maharlika na papatayin niya ito sa pamamagitan ng apoy, kahit hindi pa bumabalik ang halimaw na gagamba. Makalipas ang ilang sandali, biglang narinig ng mga dalaga ang tunog ng labanan sa unahan. Agad inutusan ni Sato ang tatlo na manatili sa likuran niya habang tumutulong siya sa mga nakikipaglaban. Ngunit nilabag ng lalaki ang utos ni Sato at sinikap pang magpakitang gilas. Sa halip na magtagumpay, nabigo siyang talunin ang isang mababang uri ng halimaw gaya ng slime, at sa huli ay nailigtas pa siya ng 2 dalaga sa nakakahiyang pangyayari. Dahil sa tulong ng grupo ni Sato, muling naibalik sa kaayusan ng mga sundalo ang sitwasyon. Nang mapansin na wala si Zenny, hinanap siya ni Sato at natagpuang nakagapos ito. Matapos siyang palayain, mahigpit siyang niyakap ng dalaga bilang pasasalamat. Gayunpaman, naputol ang kanilang sandali nang makialam si Ona at ipinahayag na mas mahalagang unahin ang pagpatay sa mga demonyo. Nang tanungin siya kung paano niya nalaman ang kanilang mga kahinaan, sinabi ni Sato na nalaman niya iyon mula kay Liz. Dahil dito, labis na nasaktan si Zenny sapagkat ang lalaking gusto niya ay binanggit ang pangalan ng ibang babae. Muling sumigla ang loob ni Zenny nang malaman niyang si Liz ang babaeng nakita niya sa plaza. Kasabay nito, habang patuloy na pinipilit ng mga sundalo na wasakin ang bakal na tarangkahan, muling may napansin si Tema na kakaiba sa pader. Napagtanto niyang may nakatago na lagusan sa likod nito, na konektado sa lugar kung saan tinulak ni Sato ang lobo kanina. Sa sandaling iyon, biglang nagkagulo ang mga sundalo matapos makakita ng isang kaban ng kayamanan. Ngunit sa halip na ginto o mahahalagang kagamitan ang laman, isang demonyong may isang mata ang lumitaw mula sa loob. Upang matalo ito, inutusan ng maharlika ang mga sundalo na pigilan ang demonyo at bigyan siya ng oras habang siya ay naghahanda ng isang mahika. Narinig ito ng demonyo at agad nitong winasak ang kanilang depensa gamit ang mahika na bato. Kasunod nito, naglabas ito ng mga tunog na nagdulot ng matinding ilusyon.
Ang mga tinamaan ay nagsimulang makita ang kanilang mga kasamahan bilang mga kaaway, kaya napilitan si Sato na patulugin sila upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Nang matapos ng maharlika ang kanyang mahika ay sinubukan niyang lipulin ang demonyo, ngunit nabigo siya sapagkat hindi epektibo ang mahika laban dito. Sa pagmamasid ni Sato sa sitwasyon, napagtanto niyang siya na lamang ang natitirang may kakayahang lumaban. Sa oras na iyon, muling nagpakita ang lobo at tila handang lumaban, kaya sinamantala ito ni Sato at sinadyang mahulog sa nakatago na lagusan. Nang makarating siya sa isang liblib na lugar, inilabas niya ang banal na espada mula sa kanyang inventaryo at madaling tinalo ang lobo. Gayunpaman, dahil hindi pa siya kinikilala ng banal na espada bilang karapat-dapat na may-ari, napapahamak si Sato sa tuwing ginagamit niya ito. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi ibalik ito at maghintay hanggang sa tuluyan siyang tanggapin ng sandata. Sa kabilang banda, patuloy pa ring nahihirapan sina Zenny at ang mga sundalo sa pakikipaglaban sa demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagpakita si Sato sa ibang anyo, suot ang pekeng buhok at maskarang binili niya sa tindahan. Sa tulong niya, nakahanap ng pagkakataon ang mga salamangkero upang makagawa ng pinsala sa demonyo. Nagising din ang tatlong babaeng demi-human, at bagamat hindi nila siya makilala, natukoy nilang si Sato iyon sa pamamagitan ng kanyang amoy. Ayaw ni Sato na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya gusto niyang tapusin agad ang laban. Nang mapansin na malapit na itong matalo, gumamit ang demonyo ng isang bilog sa pamamagitan ng mahika. Sinubukan ni Sato na pigilan ito, ngunit nahulaan ng demonyo ang kanyang gagawin at pinigilan siya hanggang sa matapos ang ritual. Ayon sa demonyo, ang kanyang Panginoon ay bahagi ng Demon King. Dahil dito, napagpasyahan ng mga demonyong may mataas na antas na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kanya. Matapos kunin ang lakas ng ibang demonyo, higit pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Dahil wala ng ibang pagpipilian, muling ginamit ni Sato ang banal na espada. Nang mapansin ito, inakala ng demonyo na isang bayani si Sato, kaya patuloy nitong pinatigas ang kanyang katawan upang hindi mapinsala, dahilan upang mahirapan si Sato na gamitin ang banal na espada. Nais sana niyang gumamit ng meteor shower, ngunit napagtanto niyang masyadong masikip ang lugar. Habang siya ang humaharap sa demonyo, ang iba naman ay ginagawa ang lahat upang suportahan siya. Bagamat hindi kalakihan ang pinsalang dulot ng kanilang mga mahika, nakakatulong pa rin ang mga iyon sa laban. Naalala ni Sato ang mga salita ni Zenny, kaya't ibinalik niya ang banal na espada at sa halip ay kinuha ang kanyang baston upang gumamit ng pinalakas na mahika. Laking gulat niya nang makita ang matinding pinsalang tinamo ng demonyo, akala ng mga nakasaksi ay isang mataas na antas ng mahika iyon, hindi nila alam na isa lamang itong batayang mahika na ginamit sa sukdulang lakas. Sa sandaling iyon, muling naalala ni Sato ang isang mahalagang katotohanan ng mundong ito, tanging isang tunay na bayani lamang ang kayang lubos na magpamalas ng kapangyarihan ng isang banal na espada. Bagamat hawak ni Sato ang banal na espada, wala pa siyang titulong bayani. Sa halip, taglay niya ang isang kahalintulad at makapangyarihang titulo, ang pagiging Godslayer. Sa pagsasanib ng titulong ito at ng isang banal na espada mula sa kanyang inventaryo, nagawa niyang talunin ang demonyo habang ito'y nalilito pa sa mga nangyari. Pagbalik ni Sato sa labas, labis na natuwa ang tatlong babae nang makita siyang ligtas. Subalit bahagyang nasaktan ang kanilang damdamin, nang ipaliwanag ni Sato sa isang sundalo na hindi naman niya lubos na itinuturing na mga alipin ang tatlo. Hindi nagtagal, may isang lalaking nagsabi kay Sato na may gustong makipag-usap sa kanya. Nang yayain niya ang mga batang babae na sumama, agad silang natuwa. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lalaki at nagbigay ng pasasalamat sa tatlong babae, pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Pachay sa nagawa niya noon. Nang makaalis ang lalaki, biglang tumakbo si Zenny at niyakap si Sato. Pagkatapos ng labanan, tuluyan ng iginawad kay Sato ang opisyal na titulong bayani. Sa tulong ni Ginoong Nidoren, formal na kinilala ang tatlong demi-human bilang mga alipin ni Sato. Bukod sa pagsasaayos ng mga papeles, ipinakilala rin ni Ginoong Nidoren ang ibang mga alipin. Mula sa isang payak na tirahan, lumabas ang isang mahina at payat na batang babae na nagngangalang Alisa upang batiin si Sato. Ang isa naman ay si Lulo, ang babaeng minsan na niyang nakita sa lansangan. Labis na ikinagulat ni Sato kung gaano kadaling sambitin ni Alisa ang kanyang pangalan. Dahil dito, palihim niyang ibinulong ang parehong salita sa dalawang babae. Gayunpaman, si Alisa lamang ang nagpakita ng reaksyon nang marinig niya sa wikang Hapon ang sinabi ni Sato tungkol sa gagamba sa kanilang buhok. Sa bandang huli, pinili ni Sato na isama ang dalawa sapagkat hindi niya maaaring iwanan ang alinman sa kanila.
Batay sa kilos ni Alisa, napagtanto ni Sato na siya ay palabiro at mabait, kabaligtaran ni Lulo na mahiyain at marupok. Dahil sa kanyang interes, nilapitan ni Alisa sina Tema at Pachay at agad niya silang nagustuhan, pinuri ang kanilang mga hitsura. Pagkatapos nito, lumapit si Liz upang batiin ang mga bagong kasama, at ikinatuwa ni Sato na wala silang masamang pagtingin sa ibang mga alipin. Pagpasok nila sa lungsod, biglang tumunog ang tiyan ni Lulo dahil siya ay nagugutom. Napansin ito ni Sato at mahinahon niyang iminungkahi na kumain muna sila. Natuwa naman sila Pachay at Tema sa narinig, samantalang humanga naman si Alisa sa kabaitan ni Sato. Dati ay tinapay lamang ang karaniwang pagkain ng mga alipin, kung minsan ay may kasamang mainit na sabaw, at isang beses lang sa isang araw kumakain ang grupo ni Liz. Kapag sila'y nagugutom, nangunguha sila ng mga bulaklak at ligaw na damo upang maibsan ang kanilang nararamdaman. Nang marinig ito, binigyan sila ni Sato ng masarap na pagkain, at nagliliwanag ang mga mata ng mga babae sa dami ng pagkaing nasa harapan nila. Gayunpaman, magalang silang naghintay hanggang bigyan sila ni Sato ng pahintulot bago kumain. Sina Pachay at Tema, na unang beses na makakain ng ganoon kasarap na pagkain, ay nakalimutan nilang palamigin ito, habang si Alisa naman ay halos hindi mapigilan ang sarili sa sobrang tuwa sa kanilang mga hitsura. Bagamat hindi kasing sarap ang ibang mga pagkain, sapat pa rin ang mga ito upang umayon sa panlasa ni Sato. Hindi tulad niya, hindi sanay sa matinding anghang ang mga batang alipin, si Liz lamang ang nakakayanan ito, kaya pinayuhan niya ang iba na huwag magmadali at sa halip ay tikman na lamang ang ibang putahe. Sa sandaling iyon, napansin ni Sato na halos sira-sira na ang suot ng mga babae, kaya't napagpasyahan niyang umorder pa ng pagkain at samantalahin ang pagkakataong bumili ng bagong damit para sa kanila. Nais sanang sumama ni Liz kay Sato, ngunit pinakiusapan niya itong manatili na lamang at kumain kasama ang iba. Habang namimili, napansin ni Sato ang isang tindahang nagbebenta ng inihaw na manok. Naalala niyang nabanggit ni Liz na gusto nito ang ganoong pagkain, kaya bumili siya. Sa kanyang pagbabalik, bigla niyang nakasalubong ang isang grupo ng mga beastman na halatang nagugutom. Dahil sa awa, ibinigay niya sa kanila ang mga inihaw na manok at nangakong babawi na lamang kay Liz sa susunod. Pagkatapos nito, binilhan niya ng bagong damit ang mga babae, dahilan upang maging masigla at masaya ang kanilang mga mukha. Maging si Liz ay napilitang kilalanin ang husay ng kanyang amo pagdating sa panlasa. Pinangunahan ni Sato ang lahat pabalik sa bahay pahingahan, at dahil dumami ang kanilang kasama, plano niyang kumuha ng isa pang silid, subalit ipinaalam ng may-ari na puno na ang lahat ng kwarto. Gayunpaman, ang higit na ikinabahala ni Sato ay ang malamig at mapanuring mga tingin ng mga tao sa mga alipin. Dahil dito, nagpasya siyang matulog na lamang sa labas kasama nila, habang ang dalawang pinakabata ay mananatili sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsalita si Alisa at hiniling kay Sato na manatiling mahinahon. Lihim niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang makuha ang pagkiling ng mga tao sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang kanilang pakikitungo, at biglang naalala ng may-ari na maaaring gamitin ang tirahan ng mga hayop. Ginamit ni Sato ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang kama para sa tatlong babaeng alipin, at inutusan silang sumigaw kung may lalapit sa kanila, nangakong agad siyang tutulong. Pagbalik niya sa silid, sinubukan siyang tulungan ni Lulo sa pagpapalit ng damit, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Lalo siyang nahiya nang malamang nagkaroon ng maling akala sina Lulo at Alisa. Nang sinabihan niya silang magbihis, labis na nabigla si Alisa, habang napaiyak naman si Lulo sa pag-aakalang wala siyang nagawang tama para sa kanyang amo. Nilapitan ni Sato si Lulo, isinuot sa kanya ang balabal, at mahinahon na sinabihan na huwag na niyang gawin muli ang ganoong bagay. Nang gabing iyon, habang siya ay mahimbing na natutulog, bigla niyang natamo ang kakayahang gumamit ng espiritual na mahika at ang resistensya laban dito. Pagmulat sa kanyang mga mata, nakita niyang nakaupo si Alisa sa ibabaw niya at malinaw na nasa ilalim ng impluwensya ng mahika. Salamat sa kanyang resistensya, napigilan ni Sato ang paggawa ng isang malaking pagkakamali. Lubos na nagulat si Alisa nang malaman niyang walang epekto ang kanyang kakayahan kay Sato, kaya agad nitong ipinagbabawal kay Alisa ang paggamit ng mahika. Doon niya napagtanto na si Alisa rin ang gumamit ng mahika sa mga tao kanina. Inutusan niya itong alisin ang epekto nito, ngunit nagdahilan itong walang alam. Dahil dito, ginamit ni Sato ang kanyang kakayahan sa pagtatanong hanggang sa tuluyan siyang umamin. Pagkatapos ng lahat, nalaman ni Sato na mula pa sa una nilang pagkikita ay lihim nang nahulog ang loob ni Alisa sa kanya. Dahil sa selos, gumamit ito ng mahika upang mapalapit kay Sato.
Inamin din ni Alisa na siya ay dating Haponesa, isang taong muling isinilang sa mundong ito habang dala pa rin ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Batay sa itim na buhok ni Sato, inakala ni Alisa na siya ay ipinatawag sa mundong ito bilang isang bayani. Ibinahagi rin niya na si Sato pa lamang ang ikalawang Hapones na nakilala niya rito, ang una ay hindi si Lulo, kundi ang kanyang sariling ninuno. Dagdag pa ni Alisa, kung sa Japan ipinanganak si Lulo, malamang ay naging isang idol siya dahil sa kanyang kagandahan, kahit hindi siya itinuturing na kaakit-akit ng mga tao sa mundong ito. Bumalik sa kanilang pinag-uusapan, tinanong ni Alisa si Sato kung siya ba ay muling nabuhay o ipinatawag. Ipinaliwanag niya na ang muling nabuhay ay tumutukoy sa mga namatay sa ibang mundo at muling isinilang dito, samantalang ang ipinatawag naman ay ang sapilitang pagtawag sa mundong ito sa pamamagitan ng mahika. Gayunpaman, hindi nabibilang si Sato sa alinman sa dalawang ito. Wala siyang nakilalang Diyos, wala ring pagtawag na nangyari, at karaniwan lamang ang kanyang level, isang buo at pantay na numero, na walang kahit anong pagpapalakas. Kahit na ganoon, napagtanto niya na labis ang lakas ng kanyang meteor shower na kasanayan. Ipinagpaliban muna niya iyon at tinanong ni Sato kung bakit naging alipin si Alisa, ngunit sadyang hindi ito ipinaliwanag ng may akda at inilaan na lamang na ibunyag sa hinaharap. Kinaumagahan, dinala ni Marcus si Zenny sa silid ni Sato upang gisingin siya, at agad silang nabigla. Narinig nila si Lulo na nagsasalita habang natutulog, at ang mga salitang binibigkas nito ay madaling bigyang kahulugan sa maling paraan. Bukod pa dito, nakita rin nila ang isang binata na natutulog katabi ng isang hubad na babae. Bilang resulta, napasigaw si Zenny, tinawag si Sato na bastos at tumakbo palabas. Sa sandaling iyon, pinayuhan ni Alisa ang kanyang amo na habulin si Zenny. Mabilis na nagbihis si Sato, tumalon palabas ng bintana, at hinabol siya upang ipaliwanag ang lahat, tiniyak na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag niya na hindi siya kumukuha ng mga alipin para sa ganoong layunin, at napunta lamang si Alisa sa kanyang kama dahil kusa itong umakyat matapos siyang makatulog. Pagkatapos nito, mahusay na ginamit ni Sato ang matatamis na salita upang purihin ang kasuotan ni Zenny, at sinabi pa niyang may alam siyang magandang tindahan ng mga damit na nais niyang puntahan kasama siya. Dahil dito, pinuri ni Alisa si Sato sa mabilis niyang paglutas sa sitwasyon sa loob lamang ng 5 minuto. Sa narinig na iyon, tinapik ni Sato ang noo ni Alisa, sapagkat siya naman ang pinagmulan ng gulo. Matapos siyang sabihan na tawagin ang lahat, naalala ni Sato ang kwento ni Alisa noong nakaraang gabi. Ayon sa kanya, isa siyang dating prinsesa na gumagamit ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay upang paunlarin ang kaharian. Sa simula ay maayos ang lahat, ngunit kalaunan ay nagsimulang gumuho ang mga bagay-bagay. Nang naging mahina ang bansa, sinalakay ito ng kalapit na kaharian, pinatay sa publiko ang hari at ang prinsipe, at ginawang alipin ang mga nakaligtas. Hindi naglaon, biglang lumitaw ang isang demonyo at winasak ang kastilyo at kabisera. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas sina Alisa at Lulo patungo sa kabundukan, sa paniniwalang sila ay ligtas na, ngunit natuklasan pa rin sila ng isang mangangalakal ng alipin. Sa kasalukuyan, nagkatipon silang lahat maliban kay Lulo, na masama ang pakiramdam. Binigyan ni Sato si Alisa ng supot ng pera at inutusan siyang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Sinamahan siya ng 3 babae upang matiyak ang kanyang kaligtasan, at bilang pag-iingat, pinahintulutan din siyang gumamit ng mahika. Habang nakikita ni Sato na maayos ang samahan ng mga babae, nakaramdam siya ng kapayapaan at naniniwala siyang hindi sila nararapat na ituring bilang mga alipin. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, tinanong ni Zenny si Sato kung may plano siya para sa araw na iyon. Sinabi ni Sato na balak niyang maghanap ng bahay pahingahan para sa kanilang mga kasama. Dahil nais niyang makasama si Sato, nagboluntaryo si Zenny na sumama, at pumayag naman si Sato. Nagpunta sila sa isang tanggapan at nakilala ang ahenteng si Nadi. Dahil alam nitong nais ni Sato na magkakasama silang lahat sa iisang tirahan, iminungkahi niya ang kanlurang distrito. Mas mura roon ang mga bahay pahingahan dahil mataas ang antas ng krimen. Gayunpaman, interesado lamang si Sato sa mga lugar na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 gintong barya bawat isa, kaya nagmungkahi si Nadi ng ilang pagpipilian. Maayos sana ang unang bahay pahingahan, ngunit ang dating may-ari nito ay pinaslang ng mga kriminal. Ang ikalawa ay nasa tapat ng isang bahay aliwan, samantalang ang ikatlo ay may kuta ng isang sindikato sa ilalim nito. Dahil wala ni isa ang pumasa sa pamantayan ni Sato, sinabi ni Nadi na babalik muna siya sa opisina upang maghanap pa ng ibang posibleng lugar. Habang naghihintay, tinanong ni Sato si Zenny kung may nais siyang puntahan.
Pagkarinig nito, iminungkahi ni Nadi ang bagong bukas na palengke, at mahina niyang sinabi kay Zenny na isa raw itong mainam na lugar para sa mga magkasintahan. Ngunit habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang kanilang mga kasama na katatapos lamang mamili, at dinadala pabalik ang mga gamit sa bahay pahingahan. Suot ang kanilang mga bagong damit, mas lalo silang naging kaakit-akit. Pinalitan pa ni Alisa ang kulay ng kanyang buhok upang iwasan ang lila, matapos niyang marinig na malas daw ito sa lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, pinangunahan ni Sato ang lahat patungo sa palengke, at humingi siya ng paumanhin kay Zenny dahil nagpasya siya nang hindi muna ito tinatanong. Sinabi naman ni Zenny na ayos lang iyon, at bilang kapalit, binilhan ni Sato si Zenny ng isang pares ng hikaw. Sa sandaling iyon, nakisali si Alisa at sinabing may gusto rin siyang bilhin. Dahil dito, nangako si Sato na bibilhan niya ang bawat isa ng regalo na kanilang mapipili. Pagkatapos ng nangyari, nagtungo ang grupo sa isang entablado upang manood ng palabas. Isa itong kwentong romantiko, na hindi gaanong kinahiligan ng mga bata. Maging si Liz ay mas abala sa pagmamasid sa mga inihaw na tinitinda malapit sa entablado kaysa sa palabas. Ang palabas na pinanood ni Sato ay hango sa totoong kwento ng isang karaniwang salamangkero na nagngangalang Jen, at ang kanyang pag-ibig kay Prinsesa Latina. Dahil sa matinding selos, iniutos ng kasintahan ng prinsesa ang pagpatay sa pamilya ni Jen, at sinabi pang pinatay niya si Jen sa pamamagitan ng kanyang tauhan. Dahil sa labis na nararamdaman, pinili ng prinsesa na wakasan ang sariling buhay upang makapiling ang kanyang minamahal. Akala ng lahat ay doon na nagtatapos ang istorya, ngunit biglang nagkaroon ng pagbabago. Ang bangkay ni Jen na itinapon sa kailaliman ay muling nabuhay at hindi namamatay. Pinuksan niya ang lahat ng pumatay sa kanya, ngunit bago niya mapatay ang Maharlika, lumitaw ang isang banal na kabalyero at pinaslang si Jen. Matapos nito, sinasabing nagbago ang pagkatao ng Maharlika at siya ay tinubos upang maging mabuting tao. Nang magtungo si Sato sa palikuran, may napulot siyang isang pamunas. Nang ibalik niya ito sa may-ari, tinanong niya ang babae kung ano ang masasabi niya tungkol sa palabas na kanilang napanood. Ayon sa kanya, sa orihinal na istorya ay mamamatay si Jen matapos gumanti, ngunit binago ito dahil sa pagtutol ng Maharlika. Ibinahagi rin niya na sa tunay na kwento, ang pangunahing babae ay isang karaniwang mamamayan na masayang umiibig sa isang binata, ngunit dinukot siya ng Maharlika at sapilitang pinakasalan. Matapos magpaalam sa babae, bumalik si Sato upang muling sumama sa kanyang mga kasamahan, at napansin niya na sina Zenny at Alisa lamang ang seryosong nanood ng palabas. Gayunpaman, magkaiba ang kanilang pananaw sapagkat para kay Alisa, hindi dapat maawa kay Prinsesa Latina at sa halip ay nararapat itong gumanti sa Maharlika. Hindi sumang-ayon si Zenny sa kanyang sinabi, at ayon sa kanya, ang prinsesa mismo ang ugat ng lahat ng nangyari, dahil siya ang lumabag sa kasunduang kasal na napagkasunduan ng dalawang pamilya. Ayaw magpatalo ni Alisa kaya ibinalik niya ang tanong kay Zenny, pinapapili siya kung susundin ba niya ang kagustuhan ng kanyang pamilya o ang taong tunay niyang minamahal. Natigilan si Zenny at nanatiling walang reaksyon, sapagkat nahahati ang kanyang sagot sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Nang mapansin ni Sato ang kanyang pag-aatubili, namagitan siya at hiniling kay Alisa na humingi ng paumanhin. Upang maibsan ang tensyon sa kanilang usapan, iminungkahi niyang bumili ang ibang mga babae ng inihaw na pagkain, at siya na ang magbabayad sa lahat ng gastos. Habang naglalakad sila sa lansangan, hindi inaasahang nasalubong nila ang grupo ni Yona. Kagagaling lamang ng mga ito sa isang laban kontra sa mga langgam, at halatang maraming sugat ang kanilang mga katawan. Ayon sa kanila, nakakita sila ng mga kabalyero na tumawid sa hangganan, na pinaniniwalaan nilang siyang dahilan kung bakit sila inatake ng mga langgam. Matapos gamutin ni Zenny ang mga sugat ng tatlo, biglang may narinig silang sigaw. Agad silang tumakbo patungo roon at nadatnan ang grupo ni Tema na nakahuli ng isang higanteng langgam. Pagkatapos ay sinuri ni Sato ang paligid, at napansin ang isang hukbo ng mga langgam na papalapit sa lungsod. Kaagad niyang inutusan ang mga babae na maghanda para sa laban. Bagamat marami ang kalaban, nasa ikatlong antas lamang ang mga ito kaya't madaling napigilan ng hukbo. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi man lang nakalusot sa karaniwang depensa ng lungsod. Dahil walang kakayahang lumaban si Lulo, pinakiusapan ni Sato si Alisa na ihatid siya sa ligtas na lugar. Sina Pachay at Tema naman ang naatasang magbantay, habang sina Sato at Liz ay nagtungo sa unahan upang lumaban kasama ang hukbo. Gaya ng inaasahan, hindi kinaya ng mga langgam ang lakas ng grupo ni Zenny, at sa tulong ni Sato at Liz, iilan lamang ang nakapasok sa kanilang depensa. Ang mga nakalusot ay agad na pinatay ni Tema at Pachay.
Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay, natukoy ni Sato na may ilang langgam na nakapasok sa opisina ni Nadi. Iniwan niya si Liz upang ipagpatuloy ang laban sa labas, at siya naman ay nagtungo sa opisina. Pagdating doon, ginamit ni Sato ang kanyang sandata upang lipulin ang mga langgam sa loob. Gayunpaman, hindi agad makapunta sa hagdan si Nadi dahil nababalutan pa ng asidong iniwan ng mga langgam ang hagdanan. Habang naghahanap si Sato ng maaaring gamitin upang takpan ito, dumating ang tagapamahala ni Nadi at tumulong sa kanila. Bilang pasasalamat, hinalikan ni Nadi ang dalawang binata. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang kanyang tagapamahala ay isang espiritu ng kagubatan at hindi isang duwende gaya ng inaakala ng marami. Nagmula ang maling paniniwalang ito sa panahon ng mga unang bayani, na tinawag na duwende ang lahat ng nilalang na may mahahabang tenga, isang katawagang nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Paglabas nila roon, nakita ni Sato ang mga sundalo na nagtatapon ng mga bangkay ng langgam. Nang mapansin siya ni Zenny, agad itong tumakbo ngunit natisod siya at napasubsob sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Sato, dahil naudlot ang kanilang pamamasyal. Bagamat nais pa sana niyang ipagpatuloy iyon, kinailangan muna niyang ipagpaliban dahil sa iba pang tungkulin. Kasabay nito, napansin ni Sato na pinipilit ng isang sundalo si Liz na ibenta ang core ng halimaw. Agad niyang naunawaan na inaabuso ng lalaki ang mga regulasyon ng pamahalaan upang makapanlamang, kaya inilabas ni Sato ang kanyang lisensya bilang mangangalakal at iginiit na magbigay ang sundalo ng resibo para sa transaksyon. Tumanggi ang sundalo at iginiit na hindi na kailangan ng ganoong formalidad dahil hindi naman ito pagnanakaw. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Sato na bilang isang mangangalakal, mahalaga ang pagiging maingat sa bawat kasunduan, kahit pa ang kaharap niya ay mga makapangyarihang individual. Dahil sa kanyang pagiging matipid, napansin ni Sato na mali ang halagang isinulat sa resibo at hiniling niya ang tamang bayad. Nakatulong ang sobrang perang iyon nang dumating ang gabi, kaya nagkaroon ang grupo ng isang maliit na salo-salo. Lalong naging masaya ang handaan ng magbigay ang may-ari ng ilang putahe, bilang pasasalamat kina Tema at Pachay sa pagprotekta sa bahay tuluyan noong pag-atake ng mga langgam. Habang nagdiriwang, napansin ni Sato na masama pa rin ang pakiramdam ni Lulo, kaya lumabas siya upang bumili ng gamot. Sa kanyang paglalakad, nasalubong niya ang dalawang lalaking minsan na niyang tinulungan laban sa demonyo. Dahil sa kagustuhan nilang makabawi, hindi na niya nagawang tumanggi sa kanilang alok. Dinala siya ng dalawa sa isang tavern kung saan may ilang babaeng malapit sa kanyang mesa. Pagkalabas niya roon, napansin niya ang isang balahibo ng kwago at narinig niya ang ingay ng isang labanan sa isang eskinita. Agad siyang tumakbo patungo roon at nadatnan ang ilang mga misteryosong nilalang, kaya mabilis niyang hinugot ang kanyang baril upang harapin ang mga ito. Napagtanto ni Sato na ang hinahabol ay ang mga kabalyero na nabanggit ng grupo ni Yona. Bagamat malubha ang mga sugat nito, nakiusap ang kabalyero na unahin munang iligtas ang isang prinsesa. Dinala ni Sato ang dalawa sa tirahan ni Nadi, ngunit nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang mga tao sa loob, kaya napilitan siyang magbukas ng pinto. Nang marinig nila ang ingay, pumunta sila at nadatnan si Sato, na agad humingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot. Ipinaliwanag niya na ginawa niya iyon upang ipakilala sa tagapamahala ang isang taong kilala niya. Gayunpaman, nang makita ng tagapamahala ang kabalyero, itinanggi nitong kilala niya ang lalaki. Sa bandang huli, napag-alaman na hindi pala ang kabalyero ang nais ipakilala ni Sato, kundi isang maliit na diwata na nagngangalang Mia, isang nilalang na tunay na kilala ng tagapamahala. Dahil sa kaguluhan, bahagyang nagising si Mia, pinuri ang kagwapuhan ni Sato, at agad muling nakatulog. Sa sandaling iyon, lalong lumala ang kalagayan ng kabalyero. Dahil dito, nagmadaling lumabas si Nadi upang humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil nag-aalala si Sato na mag-isa itong lalabas sa ganoong oras, nagpasya siyang samahan ito. Kinabukasan, pinagalitan si Sato ni Alisa nang malaman nitong pumunta siya sa tavern. Sinabi niya na may nakita na siyang isang magandang dalaga, ngunit hindi man lamang niya ito pinansin, at sa halip ay umuwi siyang amoy balahibo ng hayop. Ipinaliwanag ni Sato na lumabas lamang siya upang maghanap ng gamot para kay Lulo, at hindi sinasadyang makapagligtas ng isang kabalyero na halos mamatay na. Nang marinig ito, nagselo si Alisa at tinanong kung lalaki o babae ang kanyang nailigtas. Kahit sinabi ni Sato na lalaki iyon, patuloy pa rin siyang nagbiro at sinabing marahil ay mas gusto ng kanyang amo ang pakikipaglaban kaysa sa pagmamahal, kaya hindi nito pinapansin ang sinuman. Dahil sa kanilang pagtatalo, nagising si Lulo at nang makita siya ni Sato, mahinahon niya itong pinayuhan na alagaan ang kanyang kalusugan sabay ibinigay ang supot ng gamot. Pagkatapos magbihis,
pumunta ang binata kay Nati, sinabi nito sa kanya na ang kabalyero ay lampas na sa kritikal na kondisyon at maayos na ngayon. Habang si Mia ay wala namang pinsala, at napagod lamang siya. Sinabi pa ni Nati na matagal nang nagpapakita si Mia ng mga sintomas ng pagkawala ng kanyang mana. Nang gamitin ni Sato ang kanyang kakayahang pagsusuri, natuklasan niyang wala naman itong sakit, at unti-unti nang bumabalik ang mana nito. Sinabi ni Nati na maaaring mapabilis ang paggaling ni Mia kung gagamit ng potion ng mana, ngunit napakamahal nito. Ang ibang paraan ay dalhin siya sa mga lugar na may maraming mana, tulad ng ley lines o mga pinagmumulan ng mahika. Sa kasamaang palad, dalawa lamang ang ganitong lugar, ang Count's Castle at Dragon Valley, at ang huli ay nasakop na, kaya hindi sigurado si Sato kung pupunta sila roon. Bago pa siya makapagpasya, narinig niya ang ingay sa itaas na palapag. Nalaman niyang gumising na si Mia, kaya hiniling niya kay Nati na puntahan ito. Nang makita ni Mia si Sato, sinabi nito na siya ay isang spirit user, isang tao na pwedeng makausap ang mga espiritu. Hindi pa nakakakita si Sato ng espiritu dati, at ipinaliwanag ni Nati na tanging ang may mga kakayahan lamang ang makakakita ng mga espiritu. Pagkatapos ay sinabi ni Nati kay Sato na manatili siya kasama si Mia habang siya ay magluluto. Nang sila na lang dalawa, tinanong ng binata si Mia kung ano nga ba talaga ang isang espiritu. Nagulat siya nang ilarawan ito ni Mia bilang kumikinang at malambot. Hindi alam kung ano ang sasabihin, hiniling niya kay Mia na sabihin ang magandang umaga sa wika ng mga espiritu. Ang aksyon na iyon ang naging daan para matuto siya sa kanilang wika, at maunawaan na ang mga espiritu ay naruroon sa mga ley lines para alagaan at palakasin ito. Matagal na rin siyang hindi nakabalik sa kanilang pahingahan, kaya humingi siya ng pahintulot na umuwi. Ngunit nang makita niyang ayaw siyang umalis ni Mia, ipinangako niyang babalik siya agad. Nang makarating siya sa pahingahan, nakita niyang nagtuturo si Alisa ng pagsusulat sa mga bata, at nagpa siya siyang suriin kung ano na ang kanilang natutunan. Nalaman niyang tuwing nakikita nila ang mga larawan ng hayop sa mga card, ang una nilang iniisip ay ang salitang karne, at ngumiti pa sila habang sumasagot, kaya't hindi sila kayang pagsabihan ni Alisa. Dahil nag-aalala siya sa kanilang pag-aaral, tinuruan ni Sato ang mga bata. Hindi nagtagal ay dumating si Martha at sinabihan si Yuni na tigilan na ang paglalaro at bumalik sa trabaho. Nagulat siya nang sabihin ni Yuni na tapos na lahat, sa tulong ni Natema at Pachay, kaya't mabilis na natapos ng batang babae ang lahat ng kanyang gawain. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Sato sa lahat tungkol kay Mia at sa kabalyero. Nang malaman nilang prinsesa pala si Mia, sinabi ng mga babae na gusto nila itong makilala. Si Lulu rin ay gustong sumama dahil malaki na ang pagpapabuti ng kanyang kalusugan. Nang makita na nila si Mia, lahat ay namangha hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa kakaibang kulay ng kanyang buhok. Naramdaman ni Sato na maaasahan niyang aalagaan ito ng mga bata, kahit na nakikipag-usap lamang si Mia sa mga estranghero kapag naroon siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bumaba si Sato, biglang tinanong siya ni Nati kung isa ba siyang mangangalakal, kasi kakaiba raw na wala siyang karwahe tulad ng ibang mangangalakal. Nakangiting sinabi ng binata na tumakas ang kanyang kabayo habang hinahabol ang isang meteor shower na nahulog. Matapos marinig ang kanyang sagot, sinabi ni Nati na gusto niyang ipakilala siya sa isang nagbebenta ng karwahe. Isang kaibigang mangangalakal ng manager ang malapit ng magretiro at sabik na ibenta ang kanyang karwahe kasama ang 2 kabayo. Ikinalulugod ni Sato ang mungkahi ngunit sinabi niyang wala siyang lisensya para magmaneho ng karwahe. Sa puntong iyon, sinabi ni Lulo na mayroon siyang karanasan sa mga karwahe at maaari siyang magturo kay Sato. Nang marinig ito, agad na hiniling ni Sato kay Nati na sabihan ang nagbebenta ng karwahe, at nagulat si Nati dahil hindi man lang ito nagtanong ng presyo. Sa kabutihang palad, dumaan ang isang karwahe sa sandaling iyon, kaya naman nagamit ni Sato ang kanyang kakayahan sa pagtatansya para malaman ang halaga nito. Nagawa niyang magmungkahi ng makatwirang presyo, kasama na rito ang komisyon para kay Nati. Kinaumagahan, nagpunta si Sato at ang mga babae para magpahinga sa labas ng mga pader ng lungsod. Dahil sa mahusay na pag-aayos ni Alisa, mabilis na nakahanda ang lahat. Gumawa pa siya ng mga tradisyonal na kasangkapan tulad ng isang teapot. Nang uminit na ang tubig, nagulat ang grupo ni Tema dahil sa ingay nito. Ipinaliwanag ni Sato na ang ingay ay senyales na handa na ang tubig, na sanhi ng singaw na nabubuo habang umiinit. Sa oras na iyon, dumating si Alisa at sinabing mahihirapan ang mga bata na intindihin ito. Kaya ipinaliwanag niya na kapag uminit na ang tubig, bumubuo ito ng puting singaw na dumarami at nagpapaangat sa pangtakip ng teapot.
Ang paggalaw na ito ay lumilikha ng ingay, katulad ng paglanghap ng hangin na kayang magpakilos ng mga bagay at gumawa ng tunog. Pagkatapos nilang kumain, habang pinapanood ni Sato ang mga bata na naglalaro, nakita niya ang 3 puting bilog na papalapit. Ito ang mga bata na binigyan niya ng pagkain noong nakaraan, na dumating para pasalamatan siya gamit ang maraming prutas. Bagamat gusto niya itong tanggapin para matuwa sila, naisip niyang mas kailangan ito ng mga bata. Sa halip, nag-alok siya ng malaking bahagi ng karne, sinabi na hindi nila iyon mauubos, at hiniling niyang dalhin ito ng 3. Kinaumagahan, ipinadala ni Nati ang karwahe kay Sato. Mungkahi ni Alisa na gamitin niya ito para ihatid pa uwi si Mia, at agad na sumang-ayon si Sato ngunit sinabi niyang kailangan niyang makipag-usap muna sa manager. Habang naghihintay ng sagot ng manager, humiling si Sato kay Lulo na turuan siyang magmaneho ng karwahe. Sa kanilang pag-aaral, napansin ni Sato na bukas ang loob ni Lulo, lalo na kapag pinag-uusapan nila ang kanyang kaibigan na si Alisa. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang hindi pa sinasabi ni Alisa kay Lulo ang tungkol sa kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay. Sa pagtuturo ni Lulo, nakuha ni Sato ang husay sa pagmamaneho ng karwahe, at nakaabot pa siya sa pinakamataas na antas ng kasanayan matapos lamang ang ilang pagsasanay. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, napagod si Lulo, at biglang naramdaman ni Sato ang kakaibang presensya sa kanilang harapan. Nang tumingin siya sa itaas, nakita niya ang isang itim na kwago na tumitingin sa kanya mula sa sanga ng puno bago lumipad at pumunta sa isang karwahe. Nang bumalik sila sa opisina, naroon na rin ang mga bata, at dahil sa mana potion na dinala ng manager ay nakalabas na si Mia. Upang ipagdiwang ang paggaling ng prinsesa, mungkahi ni Alisa na maghanda ng pagtitipon si Sato, at agad siyang sumang-ayon dahil ayaw niyang malungkot ang mga bata. Matapos sabihan si Liz at Lulo na bumili ng mga gamit para sa pagtitipon, muling nakita ni Sato ang itim na kwago na tumitingin sa kanila. Nang pumasok siya sa bahay ni Nati, sinabi nito na nagising na ang kabalyero. Nang makita niya muli ang nagligtas sa kanya, nagpasalamat ang kabalyero at ipinakilala ang sarili bilang si Mai, pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng nangyari kay Mia. Ayon kay Mai, si Mia ay dinukot ng isang mangkukulam at ikinulong sa isang lugar. Matapos makatakas, nakilala ni Mia ang grupo ni Mai, na sinubukan siyang dalhin sa tagapangasiwa ng lungsod. Sinabi rin ni Mai na ang pag-atake ng mga lumilipad na langgam sa lungsod ay gawa din ng parehong mangkukulam. Naramdaman ni Sato na si Yuya lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan ng mga pangyayari ngunit ayaw niya itong ibahagi, kaya nagpasya siyang huwag nang magtanong pa. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga babae na sumisigaw mula sa ibaba. Sabay silang pumunta ni Yuya at natagpuan na natatakot ang mga babae dahil sa tunog ng kidlat. Sa parehong oras, nakita ni Tema ang itim na kwago sa loob ng gusali, at sa kakaibang paraan, lumabas mula sa kwago ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ginamit ng lalaki ang mind magic para kontrolin ang lahat, ngunit hindi ito nakaapekto kay Alisa dahil meron din siyang ganitong uri ng mahika. Naiwasan din ito ni Sato, dahil nagising ang kanyang mga bagong kasanayan matapos siyang mahulog sa mahika ni Alisa. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagtatantya, nakita ni Sato na ang pangalan ng lalaki ay Jen, na nagpapaalala sa kanya ng pangunahing tauhan sa isang dula. Nang subukang kunin ni Jen si Mia, tumayo si Sato sa harap niya at ipinakilala ang sarili bilang isang mangangalakal, ngunit iginiit ni Jen na apo ng isang bayani si Sato. Sinabi ni Jen na ayaw niyang patayin ang sinuman at kailangan lang niyang kunin si Mia. Gayunpaman, tumanggi si Sato, dahil mahalagang kaibigan niya si Mia. Agad na umatake si Jen para makakuha ng kalamangan, ngunit nabigo siya, at sa halip, napigilan siya ni Alisa gamit ang mga anino. Nang makita si Sato sa ganitong sitwasyon, naglunsad si Alisa ng mahika laban sa kanya. Nagulat ang salamangkero nang ikumpara siya sa mga mahihinang nilalang, kaya umatake siya, ngunit pinigilan siya ni Sato. Sa tulong ni Yuya, nakatakas si Sato sa mga anino ni Jen, bagamat malaki pa rin ang agwat ng kanilang lakas. Ayaw ni Mia na mapahamak ang lahat, kaya sinabi niyang hayaan na lang siya. Pinagalitan siya ni Alisa habang lihim na naghahanda ng isang mahika. Nang maunawaan ang kanilang plano, lumapit si Sato para kausapin si Jen at ibaling ang pansin nito. Kahit na alam na niya ang pagkakakilanlan ng kalaban, nagpanggap siyang hindi pa alam para matapos ang paghahanda. Nang matapos na ang mahika, sinabi ni Alisa kay Sato na umalis upang makagawa siya ng isang pag-atake kay Jen, ngunit kahit malakas ang kanyang mahika, nabigo siyang talunin ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Jen ang lilang buhok ni Alisa at napagtanto na isa siyang tao na muling nabuhay.
Sinabi niya kay Sato na payuhan si Alisa na bawasan ang paggamit ng kasanayang ginamit niya kanina kung ayaw niyang maging laruan ito ng mga Diyos. Matapos sabihin iyon, hinawakan ni Jen si Mia at ginamit ang kanyang mga anino para harangan si Sato, sinabihan itong sundan siya sa isang lugar ng pagsubok kung hindi ito natatakot mamatay. Sa sandaling dumating ang grupo ni Liz, sinabi ni Sato sa kanila na alagaan ang iba habang siya ay susunod sa kalaban, at nangako na ibabalik si Mia ng ligtas. Matapos pumasok sa tarangkahan, nakita ni Sato na napapalibutan siya ng isang puwang na hindi tiyak ang hugis at hangganan. Sa loob nito, unti-unting bumababa ang tibay at lakas ng katawan ni Sato sa pagdaan ng panahon. Kahit ang kanyang kasanayan sa pagsusuri ng mapa ay hindi magamit. Matapos mag-isip, napagtanto ni Sato na ang puwang na ito ay katulad ng isang laro. Kaya naman ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang isang programmer at matagumpay na nakalusot dito. Ang tanawin sa harap niya ay naging parang isang templo ng mga Diyos, kung saan naroon din si Mia at maayos na inaalagaan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Jen at nagulat na nakarating doon si Sato. Inakusahan niya ito na isang cheater, dahil tanging ang mga nakapasa sa pagsubok ang makakapasok sa silid, at ito rin ang nagtulak kay Sato na isipin na si Jen ang tagapamahala ng puwang na iyon. Nang marinig ito, sumagot si Jen, sinasabing hindi ito laro kundi isang hamon. Ang mga bayaning gustong makarating sa lugar na ito ay kailangang unang mapagtagumpayan ang pagsubok. Pagkatapos noon, makakakuha sila ng karapatan na makalaban ang Immortal King, na siya rin mismo. Ngunit hindi gaanong interesado si Sato sa mga bagay na iyon, dahil ang mahalaga sa kanya ay ang mailigtas si Mia, ngunit hindi niya ito magawa dahil tinulak siya palabas ni Jen. Layunin ni Jen na muling tapusin ni Sato ang lahat ng pagsubok mula sa simula. Sa oras na iyon, magagamit na ni Sato ang kanyang kasanayan sa pagsusuri ng mapa, at sa tulong nito ay nalaman niya na ang lugar na ito ay mayaman sa mana, kaya hindi na siya dapat mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Mia. Gayunpaman, ayaw niyang umuwi nang hindi kasama si Mia, kaya nagpasya siyang pumasok sa puno para iligtas ang dalaga. Matapos pumasok sa pintuan, agad na nakatagpo si Sato ng mga kalaban, ngunit mga mababang antas lamang na mga halimaw iyon at hindi nagdulot ng malaking hamon. Dahil sa kanyang kasanayan sa pagsusuri ng mapa, alam ni Sato na ang lugar ng pagsubok ay may kabuoang 200 palapag, na hinati sa mga grupo ng 10. Bawat 20 palapag naman ay mayroong bilog na hagdan na makakatulong sa kanya na umakyat pa ng mas mataas. Isa sa kailangan niyang tandaan, habang mas mataas ang kanyang aakyatin, mas malalakas din ang mga halimaw. Habang patuloy siyang naglalakbay, napansin niya ang isang taong natutulog sa likod ng tambak ng mga dahon. Nang ipakita niya ang kanyang sarili, napagtanto niya na ang kalaban ay isang diwata. Naisip ni Sato na kung mananalo siya rito, makakapunta na siya sa susunod na palapag. Ngunit dahil naubos na ang mana nito noong oras na iyon, ipinagpaliban na muna nila ang kanilang laban. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamasid, napansin ng diwata na maganda ang itsura ni Sato. Kaya naman hiniling niya na maging sa kanya ito, sinasabing gutom na siya at gusto niyang bigyan siya ng makakain. Balak niyang ibigay ang tuyong karne, ngunit tinanggihan ito ng diwata dahil ang kailangan nito ay mana. Wala na siyang ibang magagawa, kaya pinayagan niya itong kumuha ng mana sa pamamagitan ng isang halik. Natugunan ng diwata ang kailangan nito sa malaking dami ng mana na natanggap mula sa binata, at pagkatapos noon, binuksan nito ang daanan para mas makapasok pa si Sato sa loob. Sa oras na iyon, nakita ng binata ang pinabayaan na laboratorio at isang libro na pag-aari ng isang taong nagngangalang Toya. Ayon dito, ang tribo ng mga diwata ay likas na mahina at marupok, at wala ring sapat na tapang upang harapin o labanan ang mga panganib, iyon ang dahilan kung bakit maraming batang diwata ang namatay. Ang lugar ng pagsubok ay ginawa para turuan ang mga diwata na magkaroon ng lakas ng loob na mabuhay kapag nahaharap sa panganib. Ngunit walang sino mang nakapasa nito sa nakalipas na 100 taon. Ang may-ari ng lugar ng pagsubok ay aminadong pagkakamali ang paglikha nito, kaya nagpasya siyang ipasara ito hanggang sa muli itong kailanganin ng tribo ng mga diwata.